Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang hey! Sa loob ng halos 12 buwan, madami-dami na rin tayong na-cover na love story turned into a crime story dito sa aking channel. Ngunit ang kasong aking ibabahagi sa video na ito ay isang tunay at timeless na love story na nangyari sa India mga 30 years na ang nakakalipas. Samahan niyo ako at ating balikan ang tragic love story ni Mithu at Jassi Kaur Sidhu. Dadalhin tayo ng kasong ito sa syudad ng Jagaon sa Punjab district ng India. Ang lugar na ito ay popular sa kanilang mga santo at mga mandirigma, pati na rin sa kanilang textile industries. Sa lugar na ito nakatira ang binatang si Sukhwinder Singh Sidhu o mas kilala sa tawag na Mithu. Isang araw ng taong 1994. Katatapos lamang maglaro ni Mithu ng kabaddi game at nakatayo siya noon sa sasakyan ng rickshaw pauwi ng kanilang bahay. Kasama niya noon ang kanyang mga kaibigan na siya namang nag-cheer sa kanya sa laro. Nang mga panahong iyon, ginagamit ang sasakyang nasa screen nyo ngayon bilang pangunahing transportasyon sa Punjab. Ang kabaddi ay isang contact combative team sport na nilalaro ng dalawang grupo na may tig-7 miyembro. At si Mithu ang pinakamatikas na manlalaro ng kabaddi sa lugar nila ng panahong iyon. At dahil nga doon, naging sikat si Mithu at marami ding mga babaeng nagkagusto sa kanya. Habang nakatayo sa rickshaw stand sina Mithu at ang kanyang mga kaibigan, napansin nila ang 3 babae na naglalakad papunta sa kanilang direksyon. 2 sa 3 babaeng naglalakad ay medyo maedad na at ang isa naman ay halos kaedad lamang ni Mithu. Napakaganda ng dalagang iyon kaya't hindi napigilan ni Mithu na mapatitig sa dalaga. Papunta din pala ang mga ito sa rickshaw stand upang maghintay din ng sasakyan. Lumipas ang ilang sandali, dumating na ang sasakyan at ang grupo ni Mithu pati ang grupo ng mga babae ay sabay na sumakay sa rickshaw. Umupo ang grupo ng babae sa unahan habang ang grupo naman ni Mithu ay umupo sa may bandang likod ng rickshaw. Habang nasa biyahe, napansin ni Mithu na tumitingin sa kanya ang magandang babae na napansin din pala ng kanyang mga kaibigan. Sobrang lakas ng tibok ng puso ni Mithu dahil parang na love at first sight siya sa babaeng ito. Hindi siya makatingin pabalik dahil nahihiya siya dito, ngunit ramdam niya sa gilid ng kanyang mga mata na nakatitig ito sa kanya. Dumaan ang ilang minuto ay nakarating na nga ang kanilang sasakyan sa village kung saan bababa ang grupo ng mga babae. Bumaba ang mga ito ng sasakyan at bago lumakad palayo ay muling tumingin ang babae sa kanya. Sa unang pagkakataon, nagtama ang mga mata ni Mithu at ng magandang babae. Bago tumalikod, nginitian siya nito na halos ikinahulog ni Mithu sa kanyang kinauupuan. Gusto niyang ngumiti pabalik, ngunit nahiya siya kaya't nagkasya na lamang siyang titigan ang likod ng babae habang naglalakad ito palayo sa kanila. Nang makarating naman sa kanilang bahay si Mithu ay inasikaso na niya ang mga gawaing bahay na naiwan niya bago siya maglaro ng kabaddi. Maya-maya ay may narinig siyang isang tinig ng babae na humihingi ng tulong. Lumabas siya ng kanilang bahay at doon ay nakita niya ang magandang babaeng nakasakay niya sa rickshaw. Sakay ito ng motorsiklo at nandoon ito upang bisitahin ang kaibigan nito na kapitbahay pala ni Mithu. Mukhang ayaw umandar ng motorsiklong sinasakyan nito kaya tinulungan ni Mithu ang magandang babae. Tinanong niya ang pangalan ng magandang babae at sumagot naman ito at sinabing Jaswinder Kaur Sidhu, but you can call me Jassi. Sumagot naman si Mithu sa wikang Punjabi at sinabing gusto niya itong makausap, ngunit hindi siya maintindihan ni Jassi kaya tinawag nila ang kaibigan nito upang magsilbing translator para sa kanilang dalawa. Sumagot naman si Jassi sa wikang Ingles at sinabing pumapayag ito na itinranslate naman ng kanyang kaibigan pabalik kay Mithu.
Bago umalis si Jassy pauwi ng kanilang bahay ng araw na iyon, ay inimbita nito si Mitu na pumunta sa Jagrang Village ng sumunod na araw na sinang-ayunan naman ni Mitu. Ang village na iyon ay 15 to 20 minutes ang layo sa village kung saan nakatira si Mitu. Nang mga panahong iyon, 22 years old pa lamang si Mitu habang si Jassy naman ay 19 years old. Si Mitu ay nagmula sa isang mahirap na pamilya sa India. Ang kanyang mga magulang ay pawang magsasaka kaya't hanggang high school lamang ang kanyang natapos. Magaling si Mitu sa larong kabadi kaya't ito na rin ang napili niyang karera upang kumita ng ekstrang pera. Nakakatanggap siya ng maliit na bayad mula sa mga sponsors tuwing maglalaro siya sa liga. Kapag wala naman silang laro ay nagdadrive naman ito ng rickshaw upang kumita din ng pera. Nang sumunod na araw, naghanda si Mitu upang makipagkita kay Jassy katulad ng kanilang napagkasunduan. Nauna si Mitu sa kanilang tagpuan at makalipas naman ng ilang sandali ay dumating na doon si Jassy. Dito na ipinakilala ni Jassy ng formal ang kanyang sarili kay Mitu. Si Jassy ay isang Canadian citizen at nakatira siya sa Canada kasama ang kanyang buong pamilya. Naroon siya sa India upang magbakasyon sa bahay ng kanyang lola dahil winter vacation ang panahong iyon sa kanilang eskwelahan. Ang kasama naman niya ng unang beses silang magkita ni Mitu ay ang kanyang tiyahin at ang kanyang ina na si Malkiat Kaur Sidhu. Habang nagkukwentuhan ay mabilis na lumipas ang mga oras at parang kilalang kilala na nila ang isa't isa. Nagkaroon ng language barrier dahil hindi nga marunong mag-Ingles si Mitu at mahina naman sa wikang Punjabi si Jassy, ngunit hindi ito naging hadlang upang mag-connect ang puso ng dalawa. Nang medyo magagabi na ay nagdesisyon na ang dalawang umuwi sa kani-kanilang bahay at iyon na nga ang naging simula ng makulay ngunit masalimuot na love story ng dalawa. Simula noon ay halos araw-araw nang nagkikita ang dalawa. Habang lumalalim ang kanilang pag-uugnayan ay lalong nakikilala ni Mitu ang babaeng kanyang napupusuan. Magkaiba ang kanilang mundo. Dito na na-realize ni Mitu kung gaano kayaman ang pamilya ni Jassy. Ang bahay ng lolo at lola ni Jassy ang pinakamagandang bahay sa lugar nila. Nag-aaral din ito ng mga panahong iyon sa isang magandang university sa Canada. Eventually, nalaman din ni Mitu na bilyonaryo ang mga magulang ni Jassy at meron na mga itong napaka-successful na business sa Canada at India. Nagmamay-ari ang pamilya nito ng isang napakalaking blueberry orchard sa Canada. Marami din silang mga properties at mga paupahang bahay sa Canada at India. Ngunit sa pamilya ni Jassy, ang batas ay ang kanyang tiyuhin na si Surjit Singh Badesha. Si Surjit ang nakakatandang kapatid ng kanyang ina. Ito ang nasusunod sa lahat ng bagay at bawat sabihin nito ang siyang dapat masunod sa kanilang pamilya. Dito na na-realize ni Mitu kung gaano ka-influential ang pamilya ng babaeng kanyang napupusuan. Napakayaman ang pamilya ni Jassy habang siya naman ay isang hamak na rickshaw driver lamang na nagmula sa pamilya ng mga magsasaka. Na-realize ni Mitu kung gaano kalayo ang agwat ng estado nila sa buhay at maaaring itaboy siya nito kapag nalaman nito na wala naman silang maraming pera. Ngunit mali siya ng pagkakakilala kay Jassy. Bago pa man siya makalayo ay nahulog na sa kanya ang dalaga. Na love at first sight sa kanya si Jassy. Alam ng dalaga kung saan siya nagmula at baliwala ito kay Jassy. Wala itong pakialam kung mahirap lamang si Mitu dahil handa siyang magsakripisyo, makasama lamang ang lalaking kanyang iniibig. Lumipas naman ang ilang araw ay dumating na nga ang araw na kinatatakutan ni Jassy. Kailangan nang bumalik ng dalaga sa Canada, ngunit ayaw nitong umalis ng India dahil maiiwan niya doon si Mitu. Umalis siya ng bahay at nakipagkita kay Mitu at dito na niya inamin ang nararamdaman niya sa binata. Niyakap niya si Mitu ng mahigpit at saka sinabing hindi siya aalis. Niyakap siya pabalik ni Mitu. Ngunit sa isip ng binata ay mas mabuting nasa Canada ito dahil naroon ang magandang buhay. Baka magsisi ito kung siya ang makakatuluyan nito kaya't habang maaga pa at kaya niya pa ay pakakawalan na niya si Jassy. Ayaw man itong gawin ni Mitu.
Ngunit hindi niya kayang ibigay ang buhay na nakasanayan ni Jassy. Ngunit desidido si Jassy. Inilabas ng dalaga ang kanyang passport mula sa kanyang bag at pinunit niya ito sa harap ni Mitu. Dahil doon, nakansila ang flight ni Jassy at magkakaroon pa sila ng ilang linggo upang magkasama ni Mitu. Umuwi si Jassy sa kanilang bahay at sinabi niya sa kanyang ina na nawawala ang kanyang passport. Pinagalitan siya ng kanyang ina at agad din namang kumilos upang makuhanan si Jassy ng bagong pasaporte. Nauna nang bumalik sa Canada ang ibang kaanak ni Jassy habang ang dalaga naman ay naiwan pa rin sa India habang hinihintay ang kanyang bagong passport. Dahil doon, naging malaya si Jassy sa mainit na mata ng kanyang pamilya. Nagkaroon ito ng ekstrang panahon upang makasama si Mitu. Wala nang bantay kaya't nagkaroon ng dalawa ng pagkakataon na parating magkita. Masayang-masaya ang dalawa ng mga panahong iyon, ngunit mabilis na dumaan ang mga araw. Makalipas ang 15 araw, ay ready na ang passport ni Jassy. Dumating na ang araw na kailangan na niya talagang bumalik ng Canada. Dumating si Jassy ng India ng November 1994 at bumalik naman ng Canada ng January 1995. Nang makarating si Jassy ng Canada ay hindi naman mawala sa isip niya si Mitu. Masyado siyang nahulog sa binata at ang tanging magagawa niya ng puntong iyon ay ang sulatan ng kanyang nobyo. Ang cute pa nga ng mga sulat ng dalawa dahil English ang sulat ni Jassy at Punjabi naman ang sulat ni Mitu. Sa tuwing matatanggap nila ang sulat ay ipapatranslate nila ito sa kanilang mga kaibigan. Katulad ng pera at estado sa buhay, hindi naging hadlang ang language barrier sa pagmamahala ng dalawa. Para mas maintindihan ang kanyang nobyo, nag-enroll pa nga itong si Jassy sa isang Punjabi class upang matuto siyang magsalita at umintindi ng salitang Punjabi. Isang beses naman sa isang buwan ay naglo-long distance call si Jassy sa India upang makausap si Mitu. Tinatawagan ni Jassy si Mitu mula Canada sa isang phone booth sa kabilang village. Sa pinagkasundo ang oras at araw, palaging naroroon si Mitu upang sagutin ang tawag ni Jassy. Nagpatuloy ang ganitong setup at long-distance relationship ng dalawa ng halos 4 na taon. Sa halip na mawala ang pagmamahal, ay lalo pang nahulog ang loob ni Jassy kay Mitu. Alam niya sa kanyang sarili na si Mitu na nga ang lalaki para sa kanya. Gustong-gusto nito ang pagkatao ni Mitu, ang pagiging mababang loob nito at kung paano siya nito mahalin at alagaan. Taong 1999, muling bumalik ang pamilya ni Jassy sa India. Ngunit this time, hindi lamang para magbakasyon ngunit para ipakasal si Jassy sa anak ng isang landlord sa kalapit ng kanilang village. Arranged marriage ito at ilang formalidad na lamang ang kailangang gawin upang matuloy na ang kasal ni Jassy sa lalaking napili ng kanyang pamilya para sa kanya. Mariin namang tumanggi si Jassy sa planong ito dahil nga kay Mitu. Ngunit katulad ng nabanggit kanina, iyon ang gusto ng kanyang tsuhin kaya't iyon ang dapat na masunod. Nang mga puntong iyon, hindi pa rin alam ng pamilya ni Jassy ang namamagitan sa kanila ni Mitu. Marahil alam ni Jassy na hahamakin ng mga ito si Mitu dahil nga sa estado nito sa buhay. Natakot din si Jassy na baka saktan ng mga ito si Mitu kaya't mas pinili na lamang nilang isikreto ang kanilang relasyon. Nang makarating ng India, kinausap niya ang pinakamalapit niyang tiyahin tungkol sa kanyang problema. Alam niyang susuportahan siya nito at papanig ito sa kanya kaya't hindi siya nagdalawang isip na humingi ng payo. Habang umiiyak ay sinabi niya sa kanyang tiyahin na hindi niya kayang mabuhay nang wala si Mitu at hindi siya magpapakasal sa iba. Gulat na gulat man sa kanyang narinig ay sobrang naawa sa kanya ang kanyang tiyahin. Naintindihan nito ang pinagdadaanan ng kanyang pamangkin kaya't kinausap niya ang magkasintahan at dito na sila gumawa ng plano kung paano nila mapapawalang bisa ang planong kasalan ng kanyang tsuhin. Pinayuhan sila ng kanyang tiyahin na sikreto ng magpakasal dahil wala naman ang magagawa ang kanilang pamilya kung kasal na silang dalawa. Kaya't noong March 15, 1999, nagtanan ang dalawa at nagpakasal ng walang nakakaalam. Nagpunta ang dalawa sa Gurudwara o isang Sikh temple upang doon magpakasal.
Nang matapos ang kasalan, umuwi si Jassy sa kanilang bahay na tila walang nangyari. Sa hindi naman maipaliwanag na kadahilanan, hindi na rin natuloy ang binabalak na kasalan ng kanyang tiyuhin para sa kanya. Lumipas naman ang 2 buwan, kinailangan na uling bumalik ni Jassy sa Canada. Bago umalis, nangako si Jassy kay Mithu na babalik ito kaagad sa India upang magkasama na sila habang buhay. Muling nagpatuloy ang long-distance relationship ng dalawa, and this time ay meron ng landline phone sa bahay ni Mithu kaya't mas madalas na silang nakakapag-usap. Ngunit ng unang bahagi ng taong 2000, nalaman ng mga kaanak ni Jassy sa India ang sikretong pagpapakasal ng dalawa. Agad namang binalita ng mga ito ang kanilang nalaman sa ina ni Jassy at hindi nito nagustuhan ang balitang hatid ng mga ito tungkol sa kanyang anak. Dito na nagsimula ang dilubyong bumalot sa pagmamahalan ni Mithu at Jassy. Tinawagan ng nanay at tiyuhin ni Jassy si Mithu upang takutin. Inalok din ng mga ito si Mithu ng malaking pera kapalit ng pagsasawalang bisa ng kanilang kasal. Sa Canada naman ay pinilit nila si Jassy na ipawalang bisa ang kasal nilang dalawa ni Mithu. Nangako ang ina ni Jassy na bibilhan siya nito ng bagong sasakyan at bibilhan ng mga mamahaling bag at damit, ngunit desidido ang dalawa sa kanilang pagmamahalan. Hindi pumayag si Jassy at Mithu na ipawalang bisa ang kanilang kasal. Dahil hindi makuha sa pakiusapan si Jassy, ay napuno na ang mga ito kaya't nakaranas din si Jassy ng pambubugbog. Ikinulong din siya ng mga ito sa kanyang kwarto upang hindi ito makatakas pabalik ng India. Sa kabila ng lahat ng sampal at pambubugbog na natanggap ni Jassy, isa lamang parati ang sinasagot niya sa kanyang ina. Mahal ko si Mithu at siya lang ang lalaking gusto kong makasama. Marahil na-realize ng ina ni Jassy na hindi nito mababago ang isip ng kanyang anak, kaya't binago nito ang kanyang estilo. Kinausap niya ng mahinahon si Jassy at sinabi ditong pumapayag na sila sa kanilang relasyon. Idinagdag din ng kanyang ina na nangyari na ang lahat, kasal na sila ni Mithu kaya't wala na silang magagawa pa upang baguhin iyon. Tanggap na nila di umano si Mithu at ang tanging kailangan na lang gawin ay petisyonin ito nang sa ganon ay makapagpakasal na din sila sa Canada. Walang pagsidlan ang tuwa ni Jassy dahil sa wakas ay makakasama na niya si Mithu sa Canada. Nang makita ng kanyang ina na nagbago na ang aura ni Jassy, inabutan siya nito ng papel at pinapipirma siya nito. Nakasulat sa papel na aayusin na nila ang papeles ni Mithu upang makapunta na ito sa Canada. Nang mabasa ang nakasulat sa papel ay agad itong pinirmahan ni Jassy. Ang hindi alam ni Jassy, ang dokumentong iyon na kanyang pinirmahan, ang babago sa buhay ni Mithu. Nang makuha ang papel na may pirma ni Jassy, pinalitan ng kanyang ina ang dokumento at sa halip na petisyonin si Mithu, ipinadala niya ang dokumentong iyon na may pirma ni Jassy sa India na may nakasaad na sa pilitan ang nangyaring pagpapakasal ng dalawa. Tinutukan di umano ng baril ni Mithu si Jassy kaya't hindi ito nakatanggi nang pilitin siya nitong magpakasal. Nakasaad din sa dokumento na kinidnap at binugbog ni Mithu si Jassy kaya't napapayag niya itong magpakasal sa kanya. Nakakuha lamang ng tiyempo si Jassy kaya't nakatakas ito at nakabalik sa Canada. Dahil maraming ang koneksyon ang pamilya ni Jassy sa India, nakarating ang dokumentong ito sa Punjab Police kaya't agad nilang inaresto si Mithu. Dahil dito si Mithu ay nakasuhan ng pangingidnap, forced marriage at illegal possession of weapon. Habang nasa loob naman ng kulungan, binayaran din ng kanyang tiyuhin ang mga inmates doon upang bugbugin si Mithu. Si Mithu ay nakulong ng ilang buwan sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Dumaan ng ilang buwan, nagtaka na si Jassy nang hindi niya makontak si Mithu. Hindi rin ito sumasagot sa kanyang mga sulat kaya't nagtanong-tanong siya sa kanyang mga kaibigan sa India at ang mga ito ang nagbalita sa kanya na dinakip ng mga pulis si Mithu at nakakulong nga sa Punjab Police Station. Dito na rin nakumpirma ni Jassy ang panlulokong ginawa sa kanya ng kanyang ina na nagdulot ng sobrang pahirap kay Mithu pati na rin sa kanyang pamilya. Bukod kay Mithu, inaresto din ng mga pulis ang pamilya ng binata na di umano ay kasabwat nito sa pamimilit kay Jassy.
Makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng pagkakataon si Mito na makausap si Jassy sa telepono. Sobrang sama ng loob niya kay Jassy dahil alam nilang dalawa na wala silang kasalanan. Hindi maiwasan ni Mito na sumbatan si Jassy dahil pati buong pamilya niya ay nadamay sa kasinungalingang iyon. Hindi na sila dapat umabot sa ganoong sitwasyon dahil kung iyon talaga ang gusto ni Jassy na ipawalang bisa ang kasal at hindi na siya nito mahal, ay malugod niya itong palalayain. Dito na ipinaliwanag ni Jassy ang lahat kay Mito. Sinabi nito na niloko siya ng kanyang ina at pinapirma siya ng mga dokumento na nagsasabing pipetisyonin nila si Mito. Walang magawa si Jassy ng mga oras na iyon dahil kinukulong siya ng kanyang ina sa loob ng kanilang bahay. Ngunit isang araw, nagkaroon ng pagkakataon si Jassy na makatakas sa tulong ng kanyang ama, kapatid at ng Royal Canadian Mounted Police. Nakapag-book ito ng ticket at matagumpay na nakalipad papuntang India. Agad nitong pinuntahan si Mito sa kulungan at humarap si Jassy sa korte upang patunayan na walang ginawang masama si Mito at ang kanyang pamilya. Dahil sa testimonyang ito, pumayag ang mga pulis na makalaya na si Mito at ang kanyang pamilya. Nang makalabas naman si Mito ng kulungan ay sa bahay na nila tumuloy si Jassy. Sinabi nito kay Mito na hindi na siya babalik ng Canada nang hindi siya kasama. Alam ni Mito na hindi sila tatantanan ng pamilya ni Jassy kaya't lumipat sila ng bahay at namuhay silang malayo sa mata ng mga tao. Sa kabila ng takot sa dibdib ng mag-asawa ay namuhay ang dalawa ng masaya. Salat sa kayamanan, ngunit masaya si Jassy sa piling ni Mito. June taong 2000, kinailangan nilang bumalik sa bahay ng magulang ni Mito. Habang nadoon sila ay nakatanggap sila ng tawag mula sa Canada. Sinagot ni Jassy ang tawag at ang nasa kabilang linya ay ang kanyang ina. Umiiyak ito at sinabing, "Jassy, anong ginawa mo?" Ngunit hindi na yon importante, anak. Ang nangyari ay nangyari na. Kung saan ka masaya ay susuportahan ka namin. Marami kaming plano para sa kasal mo, kaya't umuwi na kayo dito nang makapaghanda na tayo. Pumunta na kayo dito sa Canada. Nasabihan ko na lahat ng ating kapamilya, kaya't wala na kayong dapat na isipin pa. Ang kasal nyo ni Mito ay magiging ingrande. Ang saad pa ng kanyang ina sa telepono. Walang pagsidlan ang saya ni Jassy. Sa wakas ay makakasama na niya ang lalaking pinakamamahal niya sa Canada. At ayon nga sa kanyang ina, tanggap na ng kanilang pamilya si Mito. Maya-maya ay tumunog muli ang telepono at ang nasa kabilang linya ay ang nanay pa rin ni Jassy. Nais nitong makausap si Mito kaya't ibinigay ni Jassy ang telepono sa kanyang asawa. Nang masiguro ni Malkiat na si Mito na ang kanyang kausap, dito na lumabas ang totoong kulay nito. Sinabi nito kay Mito na wala itong ideya kung ano ang pinapasok niya. Dito na rin nagsalita ang tsuhin ni Jassy sa background. Hindi mo alam kung sino ang iyong binabangga. Pagsisisihan mo ang iyong ginawa. Hindi lamang ikaw ang magdudusa. Madadamay pati ang mga magulang mo at susunod pang henerasyon ng inyong pamilya. Nakalimutan mo yata kung saan ka nabibilang, ang sabi nito kay Mito. Nang marinig ito ay ibinaba na ni Mito ang telepono. May takot sa dibdib ni Mito para sa buhay ng kanyang pamilya, ngunit hindi niya kayang iwanan si Jassy. Alam niyang pagdating ng panahon ay matatanggap din sila ng pamilya ng kanyang asawa. Nagdesisyon na rin si Mito na huwag nang sabihin kay Jassy ang sinabi sa kanya ng ina at tsuhin nito para wag na itong mag-isip pa. Masayang masaya ito ng panahong iyon at ayaw niyang malungkot ito kaya't nanahimik na lamang si Mito. June 12 ng parehas na taon. Itinakda ng pamilya ni Mito ang araw na iyon upang i-celebrate ang pag-iisang dibdib ni Mito at Jassy. Huli man, ngunit gusto pa rin ng pamilya ni Mito na formal na i-welcome si Jassy sa kanilang pamilya. Ilang araw bago ang nakatakdang selebrasyon, niyaya ni Jassy si Mito na mag-shopping upang makabili ito ng mga gamit para sa nasabing pagtitipon. Noong una ay hindi pumayag si Mito dahil alam niyang may nakaambang panganib kung sakaling lalabas sila. Hindi naman na ito nagpilit, ngunit nalungkot si Jassy dahil hindi pumayag si Mito sa kanyang plano.
Nang makita naman ni Mito na malungkot ang kanyang asawa, ay nagilty ito dahil ang gusto lamang naman ito ay pumunta sa local market na malapit lamang naman sa kanilang bahay. Naisip ni Mito na nagiging sobrang unfair niya kay Jassy dahil iniwan nga nito ang buhay nito sa Canada tapos hindi man lamang niya ito maipasyal. Dahil dito pumayag na ito at niyaya si Jassing lumabas ng bahay. Naghanda ang mag-asawa at tumulak papuntang local market tanghali ng araw na iyon. Medyo natagalan sila dahil maraming pinamili si Jassy at medyo gabi na nang magdesisyon na umuwi sa kanilang bahay. Dahil gabi na ay wala pa ang mag-asawa sa kanilang bahay ay nagsimula na ring mag-alala ang kanilang mga kaanak. Ilang oras ang lumipas ay hindi pa rin dumadating ang dalawa kaya't nagdesisyon na ang pamilya ni Mito na hanapin sila. Habang naghahanap, nakatanggap sila ng tawag na gumimbal sa buong pamilya. Sa tawag na iyon, nalaman nila na kritikal ang kalagayan ni Mito at ng mga oras na iyon ay nakaratay ito sa ospital. Walang makapagsabi kung nasaan ang asawa nitong si Jassy. Dali-daling pumunta ang pamilya ni Mito sa ospital. Pagdating nila doon ay kritikal ang kalagayan ni Mito at wala pa rin itong malay. Lumipas naman ang ilang araw, sa wakas ay nagising na si Mito at ang unang taong hinanap nito ay ang kanyang asawang si Jassy. Wala pa rin makapagsabi kung nasaan ito. Dito na rin kinuwento ni Mito kung ano ang pinagdaanan nilang mag-asawa nang gabing mangyari ang insidente. Ayon kay Mito, nagtagal sila sa palengke dahil maraming pinamili si Jassy. Nang matapos sila doon ay pumunta sila sa isang coffee shop upang magmeryenda. Gabi na nang magdesisyon silang umuwi, ngunit sa daan ay ilang beses nasira ang sinasakyan nilang motor. 2 beses silang dumaan sa mekaniko upang ipaayos ang motor na kanilang ginagamit at ang huling beses naman ay humingi siya ng tulong sa isa niyang kaibigan. Nang pauwi na sila, dito na nila napansin na may mga lalaking sumusunod sa kanila na nakasakay din sa motor. Nang makapasok sila ng village ay nakita nilang may nakaharang na sasakyan sa kanilang dadaanan. Noong una ay parang walang tao sa sasakyan, ngunit nang tumapat sila dito ay biglang may lumabas na 4 o 5 lalaki at hinarangan ng mga ito ang kanilang dadaanan. Hinataw ng mga ito ang ulo ni Jassy at agad naman itong nawala ng malay. Niyakap ni Mito si Jassy habang pilit na inilalayo ito sa mga lalaki. Ngunit hindi pa man nakakalayo ay hinataw din siya ng mga ito sa ulo. Inilayo ng mga ito si Jassy sa kanya at dito na siya pinagbubugbog ng mga lalaki. Nawalan si Mito ng malay kaya't akala ng mga lalaki ay patay na siya. Binuhat siya ng mga ito at itinapon ang katawan niya sa malapit na sapa. Lumipas naman ang ilang oras, bandang hating gabi, ay namataan ng mga manggagawang dumadaan ang katawan ni Mito kaya't agad siyang naitakbo ng mga ito sa ospital. Nang marinig ng kanyang pamilya ang nangyari, ay agad nilang tinawag ang mga taga-village upang hanapin si Jassy. Nag-file din ang pamilya ni Mito ng assault at abduction, kaya't dito na rin nagsimula ang puspusang paghahanap ng lahat kay Jassy at sa mga salarin. Kinabukasan, June 9th taong 2000. Sa wakas ay nahanap na ng mga pulis si Jassy. Ngunit sa kasamaang palad ay wala na itong buhay. Natagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Jassy sa isang kanal, 45 minutes ang layo mula sa village na kanilang tinitirhan. Na-identify din ng mga pulis na sinakal din ito ng mga sospek na maaaring siyang tumapos sa buhay ni Jassy. Dito na rin kinontak ng Punjab Police ang mga magulang ni Jassy upang ibalita sa mga ito na pumanaw na ang kanilang anak. Nakausap ng mga pulis ang nanay at tiyuhin ni Jassy at ipinakita ng mga ito ang larawan ng katawan ni Jassy, ngunit itinanggi ng mga ito na iyon nga ang kanilang kaanak. Kinumpirma naman ng pamilya ni Mito na ang babaeng nakaratay sa morgue ay katawan nga ni Jassy. Ngunit ang malaking tanong ay sino ang gumawa ng karumaldumal na krimeng ito sa mag-asawa. Tumulak ang mga pulis upang hanapin ang mga sospek. Ipinatawag din nila lahat ng mga pinaghihinalaang tao. Puspusan ang naging pag-iimbestiga ng Punjab Police dahil nakarating na rin ang balitang ito sa Canadian Police. Hindi naman nagtagal, na-identify ng mga pulis ang mga salarin.
Nang nasa interrogation room na ay umamin ang mga lalaking ito na sila nga ang bumugbog kay Mito at pumatay kay Jassy. Ngunit hindi pa rin nasasagot ang pinakamalaking tanong. Sino ang nag-utos at nagplano sa kanila na gawin iyon sa mag-asawa? Dito na nagsalita ang isa sa mga nahuling suspect na si Anil Kumar. Inamin niya sa mga pulis na inutusan siya di umano ng isang police inspector na si Joginder Singh. Idinagdag din nito na binigyan siya ng inspector ng kontrata upang patayin si Mito ilang araw na ang nakakalipas. Sa nalamang ito, mabilis namang inaresto ng mga pulis si Inspector Singh. Nang nasa interrogation room na ito ay dito na umamin ng inspektor at sinabing ginawa niya iyon dahil inutusan siya ni Darshan Singh na itumba nga si Mito. Si Darshan Singh ay tiyuhin ni Jassy sa side ng kanyang ina. Nakatira ito noon sa Punjab at siyang pinakamalapit kay Mito at Jassy. Pinangakuan di umano sila ni Darshan Singh ng 3 lakhs o mahigit 200,000 pesos sa ating pera kapalit ng kamatayan ni Mito. Dito na tinanong ng mga pulis ang mga sospek kung paanong nadamay si Jassy gayong ang kontratang kanilang nakuha ay upang patayin si Mito. Dito na nagimbal ang mga pulis sa revelasyon ng mga sospek. Inamin nila ang pambubugbog na ginawa nila kay Mito. Akala nila ay patay na ito kaya't itinapon na nila ang katawan nito sa sapa. Kasama sa ipinag-uutos ni Darshan Singh, dinala nila si Jassy sa isang bakanting kubo sa isang liblib na lugar. Nang makarating sa kubo ay bumalik na rin ang ulirat ni Jassy at agad nitong hinanap ang kanyang asawang si Mito. Sumagot naman ang isa sa mga lalaki at sinabing patay na si Mito. Maya-maya naman ay nakatanggap ng tawag ang mga lalaki mula sa ina ni Jassy. Ibinigay ng mga ito ang telepono kay Jassy at sa tawag na ito ay sinabi ng kanyang ina na kailangan na nitong umuwi sa Canada. Idinagdag din ng kanyang ina na nagkamali si Jassy kaya't ginawa na nila iyon ng paraan. Patay na si Mito kaya't wala ng rason upang manatili ito sa India, na ang lahat ay muling babalik na sa normal. Nang marinig ito ay biglang nagwala si Jassy, nawalan ito ng balanse at bumagsak sa sahig. Sinigawan niya ang kanyang ina habang sinasabing ibubunyag niya sa mga tao ang ginawa nilang pagpatay kay Mito. Idinagdag din ni Jassy na kinamumuhuin niya ang kanyang ina at ayaw na niya itong makita pa. Nang marinig ito ng mga lalaki ay inagaw nila ang telepono kay Jassy. Inutusan sila nitong hikayatin si Jassy na bumalik na ng Canada at kumpirmahin na pumapayag itong mag-testify laban kay Mito. Kung hindi ito susunod, ay pinapayagan sila ng ina at tiyuhin ni Jassy na bugbugin ito. Ginawa nga ng mga lalaki ang pinag-uutos na magkapatid, ngunit hindi nila napapayag si Jassy. Sa kabila ng mga pasa at sugat sa katawan, walang inisip si Jassy kundi ang kapakanan ng kanyang asawang si Mito. Dahil bugbog sarado na, minabuti ng mga lalaking tawagan muli ang ina at tiyuhin ni Jassy. Dito na binigyang permiso ni Malkayat ang mga lalaki na tapusin na ang buhay ni Jassy kung hindi ito susunod sa kanilang ipinag-uutos. Nang marinig ito ay hindi muna pumayag ang mga lalaki. Ang kontrata ay para lamang sa pagpatay kay Mito. Kung ipipilit ng mga ito na ipapatay din si Jassy, ay kailangan nila ng ekstrang bayad. Dito na kinuha ng tiyuhin ni Jassy na si Surjit Singh ang telepono at sinabing dadagdagan nila ng additional na 3 lakhs ang bayad kapalit ng pagkakapaslang kay Jassy. Nang marinig ito, pinutol ng mga lalaki ang tawag at sinimulan ang pang-torture kay Jassy. Tinaga ng mga ito ang katawan ni Jassy at sinugatan ng mga bubog. Hindi pa nakontento, kumuha ang isang lalaki ng tali at saka sinakal si Jassy hanggang malagutan ito ng hininga. Nang makumpirma na hindi na ito humihinga, binuhat nila ang katawan ni Jassy at itinapon sa pinakamalapit na kanal. Kasunod ng revelasyong ito, 13 tao ang inaresto ng mga pulis sa pagkakapaslang kay Jassy pati na rin sa pambubugbog kay Mito. Kabilang sa mga nahuli ang tiyuhin ni Jassy na si Darshan Singh na nakabase ng panahong iyon sa India. Nakasuhan ang mga ito ng abduction, murder at iba pang mga kaso. Kinonsidera ding prime suspect ang ina at tiyuhin ni Jassy
na noon ay nakabase naman sa Canada. Dahil ang mga biktima ay nasa India at ang iba namang sospek ay nasa Canada, nagpatuloy ang trial ng kasong ito sa dalawang bansa. Sa trial naman na nangyari sa India, napatunayan sa korte na ang hindi pagpayag ni Jassy na bumalik ng Canada kasama si Meetu ang nagtulak sa kanyang ina at tiyuhin na gumawa ng masama. Nang makarating ang balita kay Surjit Singh, doon na niya kinontak ang kapatid niyang nasa India na si Darshan Singh at ito naman ang kumontak sa inspector na si Joginder Singh na siya namang kumontak sa mga goons at sa lalaking tinawag na Anil Verma upang isagawa ang plano. Matapos ang napakahabang trial, October 2005, napatunayan sa Sangrur Court na guilty ang 11 sa 12 lalaki na nasa kanilang kustodiya. Kasama sa mga lalaking ito, ang tiyuhin ni Jassy na si Darshan Singh, ang inspektor na si Joginder Singh at ang kontraktor na si Anil Verma. Ngunit sa pagdaan ng panahon, nag-file ng petisyon ang mga lalaking ito sa Punjab at Haryana High Court. Dahil dito, halos lahat ng mga nasasaktal ay pinayagang makapagpiyansa. Sa huli, tanging ang tiyuhin ni Jassy na si Darshan Singh, Inspector Joginder Singh at Anil Verma ang nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Ngunit hindi pa din doon natapos ang lahat dahil iniakyat muli ng mga nasasakdal ang kaso sa Supreme Court at noon ngang April 2016, si Darshan Singh ay napawalang sala at kalaunan ay nakalaya. Bago tayo magpatuloy, atin munang balikan kung ano ang nangyari kay Meetu sa ospital. Ilang linggo itong namalagi sa ospital dahil sa tindi ng tamang natamo nito sa insidente. Wala itong ideya na hindi na niya makikita pa ang kanyang asawang si Jassy. Habang nasa ospital si Meetu ay inihatid na rin sa huling hantungan si Jassy. Nalaman lamang ni Meetu na wala na si Jassy nang makalabas ito ng ospital. Nang makalabas naman si Meetu ng ospital ay patong-patong na kaso ang sumalubong sa kanya. Hindi pa man nakakapagpahinga ay inaresto na kaagad siya ng mga pulis. May mga kaso ng illegal possession of deadly weapon at pagbebenta di umano ng bawal na gamot. Ngunit kahit na anong panggigipit ng pamilya ni Jassy na ibasura na lamang ang mga kaso, nanatiling matatag at matapat si Meetu kay Jassy. Handa siyang lumaban hanggang dulo upang makuha ang hustisya para sa kanyang asawa. Taong 2004 naman, may isang babae na lumutang at kinasuhan si Meetu ng panggagahasa. Muli, naaresto si Meetu at nakulong ng 4 na taon sa Ludhiana Central Jail. Ngunit matapos ang 4 na taon, napatunayan sa korte na ang babaeng ito ay binayaran ng pamilya ni Jassy na gumawa ng kwento upang makulong si Meetu. Matapos ang revelasyong iyon, nakalaya si Meetu mula sa pagkakakulong sa Ludhiana Central Jail. Ngunit hindi pa rin doon natapos ang lahat dahil may ilan pa ring kaso na hindi pa natutuldukan kaya't nagpatuloy pa rin ang pagharap ni Meetu sa korte. Hindi lamang si Meetu ang naging dilubyo ang buhay dahil maging ang kanyang mga kapatid ay may kinaharap ding mga kaso na isinampa din ng mga kapamilya ni Jassy. Nang ma-realize ng mga kaanak ni Jassy na hindi matitinag si Meetu kahit na anong kaso pa ang isampa nila laban dito, ay sinubukan din nila itong bayaran. Inalok nila si Meetu ng 10 million rupees o kulang-kulang 7 million pesos at 14 hectares na lupa sa isang prime location upang baguhin ang kanilang statement at ibasura ang mga kasong nakabinbin laban kay Malkayat at Surjit Singh. Ngunit hindi nagpasinag sa pera si Meetu. Ilalaban niya hanggang dulo ang pagkamatay ng babaeng kanyang pinakamamahal. Sa Canada naman, katulad ng nabanggit kanina, itinuring ding prime suspect ang ina ni Jassy na si Malkayat Kaur at tiyuhin na si Surjit Singh. Nag-apply ang India Police upang ma-extradite ang dalawa pabalik ng India. January 6, 2012, inaresto ng mga Canadian Police ang magkapatid at dinala sa kanilang kustodiya. Matapos naman ang 2 taon ng extradition hearing, September 9, 2014, inaprubahan ni Justice Gregory Finch ng Supreme Court ng British Columbia na ma-extradite ang magkapatid pabalik ng India.
Ngunit umapila pa din ang magkapatid at inakyat ang kaso sa Supreme Court, ngunit hindi ito naaprubahan. Sinunod pa din ng Supreme Court ang desisyon ng lower court na ibalik ang magkapatid sa India upang harapin ang mga kasong nakasampa sa kanila doon. 3 representative from Punjab Police ang lumipad papuntang Canada upang eskortan sina Malkiyat at Surjit Singh pabalik ng India. Muli, nag-file ang magkapatid ng review petition upang ipawalang bisa ang desisyon ng korte, kaya't bumalik ang 3 pulis na ito sa India na hindi kasama ang magkapatid. Dahil nag-file sila ng petisyon ay magkakaroon pa sila ng ilang buwan upang mailaban ang extradition case nila pabalik ng India. Ngunit December 11, 2018, nireject ng korte ang kanilang petisyon. Nang matapos ang legal formalities, matagumpay na naibalik sina Malkiyat at Surjit Singh pabalik ng India noong January 24, 2019. Nang makarating ng Delhi, dinala ng mga pulis ang magkapatid sa Punjab Police Station. Humarap sila ng korte kinabukasan, January 25, 2019. 23 witnesses ang humarap sa korte. Ipinresenta din sa korte ang mga call recordings at call details ng mga tawag na isinagawa ni Malkiyat at Surjit Singh noong taong 2000. Sa mga call details na ito, napatunayan na nakipag-usap ang ina at tiyuhin ni Jassy sa mga lalaking suspect ng halos 266 times bago at ng mismong araw na mapatay si Jassy. Ngunit sa kabila ng napakaraming witness at ng mga ebidensyang magdidiin sa dalawa, ang magkapatid sa kasalukuyan ay malaya dahil pinayagan sila ng korte na makapagpiyansa. Sa loob ng 23 years na pakikipaglaban ni Mito, hanggang ngayon ay gumugulong pa rin ang kaso at hindi pa rin nakukuha ni Mito ang hustisya para sa kanyang mahal na asawa. Through the years, ginamit ng pamilya ni Jassy ang kanilang pera upang madelay ang kaso na hindi naman malabanan ni Mito dahil mahirap nga lamang sila. Sa kasalukuyan, si Mito ay pinalad na muling magmahal at makapag-asawa at meron na silang isang anak na 10 taong gulang na. Ayon kay Mito, pipilitin niyang mabuhay upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng babaeng una niyang minahal. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!